bus stop dun sa Unawan. Hindi ko alam kung papunta saan yan, guys. Basta. Hey everyone! Good morning! Ayan. 9 AM na dito and today pupunta ako ng town. So magko-commute lang ako ngayon guys kasi wala si Andy, nasa trip siya sa Africa and then si Piden is nasa school. So magko-commute ako ngayon kasi kailangan kong pumunta ng town para sa sa inquiry ng visa ko. So right now magbabas ako. First time ko magko-commute dito sa Germany and ayan. Kahapon, buong araw akong nag-research about sa pagbili ng ticket dito kasi dito sa area namin, wala siyang machine na bilihan ng ticket. So, kailangan kong mag-search online para doon sa ticket para pagsakay ko is, ayun, dire-diretso na ako. Walang tao dito ngayon sa bahay, si Murphy lang. And, ayan, paalis na ako guys. Kasi 9:30, okay lang yun, mag-aantay na lang ako ng 20 minutes doon sa bus station para sure na hindi talaga ako malilate. And syempre, this travel, since na first time ko ngayon na magkukommute ng bus going to town, so ang kasama ko is si Google lang. So mag-google lang ako ng location ko at yung location na pupuntahan ko. And ang hirap pa dito guys kasi nga lahat ng name dito sa Germany is naka-German name siya. So ang hirap intindihin, kailangan mo pang i-translate kung anong lugar yon. And super exciting yung gagawin ko ngayon kasi syempre hindi to English country and ayan, medyo na-excite ako mag-commute right na. Guys, pakita ko, meron kasi akong tracker. So ito yung na-install ko sa apps na na bilihan ng ticket and meron din siyang tracker kung anong oras darating yung bus. So 9:53 dadating yung pang third trip niya kasi yung first, second nakaalis na siya. So dito ako sa third. And 9:53, 9:31 na dito. So doon na ako mag-aantay sa bus stop para sure na nandun na talaga ako. Bye, Murph! Si Murphy lang dito. See you later, Murph! Tutulog siya dun sa office. Dito na ako ngayon sa bus station. Dito lang to sa tapat ng bahay. Yan, walang tao dito ngayon. A few moments later. Bumalik ako ng bahay since malapit lang yung bahay. Grabe. Yung temperature kasi namin dito ngayon is 6 degree. Although meron akong ilalim, inner na damit. Kaso ang lamig. Kaya kumuha ako ng sa pang jacket. Grabe, ang lamig talaga. Hindi kinaya ng lola mo yung lamig. Kumuha ako ng jacket kasi sobrang lamig. So, unti lang yung tao dito ngayon sa bus. And, malamig talaga siya. Actually, yung time niya is papunta dun sa area na pupunta ko is 28 minutes. So, celebrating muna tayo dito ngayon guys kasi mahaba-haba yung biyahe ko. So, medyo matagal ko siya. Malapit na
office na pupuntahan ko. So, tatawid ako ngayon. Finally, marunong na ako mag-commute. Ito yung pinaka-town ng Kaiserslautern. So, nakakuha na ako ng number. And punta na ako sa waiting area. Ayan, natapos na ako dun sa office, guys. And papunta na ako ulit sa bus stop kung saan ako sasakay pabalik sa bahay. And ito nga pala ang office na pinuntahan ko dito. So, saglit lang ako dito. And ito yung pinaka-town ng Kaiserslautern. Ayan. And magbubook ako ng bus pabalik sa amin. And siguro gusto kong gumala muna dito. Gagalangan muna ako bago ako uuwi. Punta ako dun sa mall. May mall din, no? Diba? Ayan guys, nandito ako ngayon sa loob ng mall. Hindi ko alam, pangalan ng mall nito is Purser. So, titingin tayo dito. Actually, magpapainit lang ako dito kasi ang lamig sa labas. Guys, dahil nasa mall ako ngayon, charan, sabi kong ayaw ko pumapasok sa mall eh. Kasi nakakapag-shopping ako nang wala sa oras, guys. So, ayan. Yung tamang titingin-tingin lang, napapabili ka nang wala sa oras. Kaya, ayun. Ayan guys, meron pa ako nakitang mall sa labas. So, lalabas na ako dito sa mall na to. Pupunta ulit ako sa another mall. Wala masyadong tao yung mga mall dito guys, kaya masarap mag-lakad-lakad. Ayan. So, meron na akong mga napamili.
Mura lang yan guys. Nasa 5 to 10 euro lang yan each. Bibili ako ngayon guys ng tawag nito. Bibili ako ng makeup dito. So, minsan lang ako nakalabas. Lulubos-lubusin ko na. And titingin-tingin na rin ako ng mga mabibili ko pa dito. Baby section. Bumili ako ng suklay guys. Kasi yung suklay ko lumang-luma na. Parang ano to guys, parang Watson. Pero malaking-malaking Watson, ganun. Kompleto kasi to. Umupo muna ako ngayon guys dito sa milk tea shop. Tatry ko yung taro milk tea nila. Nung una guys, akala ko yung nagtitinda dito yung staff is tinitingnan ko kasi yung mukha niya, mukha siyang Pilipina, pero nung nagsalita siya hindi pala siya Pilipina, so hindi ko na siya tinanong. So, this is my taro milk. Tatry natin guys yung taro milk din nila. Okay naman siya guys. Masarap siya. Pero yung buba nila dito, hindi siya katulad ng buba sa Pilipinas na na pure. Yung buba dito, circle na pumuputok yung loob. Tingnan nyo guys. May tubig sa loob yung buba dito. Masarap siya. Ito yung labas ng mall guys. So, tatawid ako sa kabila. Nandun kasi sa kabila yung bus stop. So, doon ako pupunta. Andito na ako ngayon sa waiting area ng bus. So, medyo maaga pa naman. 1:35 pa yung bus. Meron pa akong 15 minutes para mag-antay dito. So, dito na ako mag-aantay. Ayoko nang gumada kasi baka maiwan ako. Limited lang kasi yung bus dito. After no 1:35, ang next nun is 2 PM. So, wala nang next na biyahe. Wala masyadong tao dito ngayon. Pero dun sa unahan maraming tao. Ayan. Sobrang pinta-pinto ngayon yung pagka-turista ko guys. Kasi mag-isa lang ako. Tapos mag-commute. Mga ganun-ganun. Kaloka. Pero nakakatawa. Meron ding bus stop dun sa unahan. Hindi ko alam kung papunta saan yan guys. Basta. Dito ako mag-aantay. 2 hours later. 3:30 na guys. Andito pa rin ako sa bus station. Nag-message na lang ako kay P. Nasunduin niya ako dito guys kasi hindi ko alam yung bus na sasakyan ko pauwi sa amin is mga actually 3 trips na yung hindi ko
na sasakyan. Kasi guys, hanap ako ng pangalan ng Katzweiler sa bus. Ngayon, wala naman pala talaga nakalagay sa bus. Ang hirap kasi dito guys sa Germany. Hindi ka makakatagpo kaagad-agad ng marunong siya mag-English. So, ngayon, lahat ng napagtatanungan ko is puro German. So, hindi ko naiintindihan yung sinasabi nila. So, ngayon, actually, 2 hours na ako dito sa bus station, paikot-ikot. And ngayon, 1 hour ako dito nag-antay. Nagpasundo na lang ako kay P. Total. Pauwi na rin naman siya galing school. Susunduin niya na lang ako dito. Naantay ko na lang siya. Hindi na ako mag-aantay ng bus kasi tinatamad na ako guys. Nawiwiwi na ako. Kanina pa ako nawiwiwi. Kakaantay ng bus, kakaikot dito ng sasakyan ko. And anyway, 5 minutes na lang darating na yung bus. Basta ang hirap gumala guys pag hindi ka marunong mag-commute dito. Maghahagilap ka talaga ng mga bus stop ng lugar. Ang hirap, kailangan mo pang i-translate kasi hindi nakasulat sa English. Basta ang hirap guys. Oh my God! Ito talaga guys yung totoong bus stop papunta sa bahay namin. Ngayon, hindi ko lang natatagpuan yung bus na sign kung ano ba talaga yung sign name na papunta sa amin. A few moments later. Ayun na nga, nagkandaligaw-ligaw na nga ako. So, ang hirap mapunta sa isang lugar na wala masyadong marunong mag-English and hindi mo maintindihan yung mga sulat kasi nga hindi nga naka-English yung mga sulat dito guys. So, kailangan mo ng translator from your phone para maintindihan mo yung nakasulat. Ang hirap hanapin. So, ayun na nga, after ko nga mapagtanungan yung bus driver, hindi rin siya marunong mag-English. Pero sinabi niya lang sa akin na bus 134 daw. Sinulat niya yung 134 sa papel. So, doon daw ako sasakay. Tapos guys, nang dumating na yung 134 na bus, nakita ko doon, wala naman nakalagay na Katzweiler. So, hindi na ako nagtanong sa bus. And then, since napauwi naman na si P, nagpasundo na lang ako guys kasi sobrang sakit na ng ulo ko kasi 8 AM ako umalis ng bahay. Tapos, 3 PM na, hindi pa ako nag-breakfast, hindi ako nag-lunch. Nalipasan na ako ng gutom, masakit na talaga yung ulo ko. Kaya nandun na lang ako nag-stay sa bus stop ng almost 2 hours ata. Doon na lang. Pero, hindi naman nakakainip mag-antay kasi nga, since na hindi naman siya mainit yung lugar, so, doon na lang ako nag-stay kaysa magpabalik-balik ako ng lakad. Tapos, ayun na nga guys, nung pag-stay ko doon ng 2 hours, mayroon akong nakausap na German lady, marunong siya mag-English, kaya, ayun, makapal ang mukha ko talaga magtanong sa mga ganyan-ganyan guys. Siyempre, naliligaw ka na, hindi ka pa ba magtatanong? So, nagtanong na ako, tinanong ko na yung nasa ticket ko, tapos sabi niya, tama daw yung bus stop na pinuntahan ko. Tapos ngayon, tama daw yung bus na sinabi sa akin ng driver. Kaya lang, yung bus na yon is ang nakalagay is Milberch, yung pangalan ng station na pinaka-end route ng bus. So, tama nga naman. Kasi ang mangyayari doon is, sunod-sunod, yun kasi yung pinaka-last station talaga. Kung ano yung pinaka-last station ng bus, yun yung nakalagay sa signboard. Kaya pala walang Katzweiler doon. Kasi nga, hindi naman Katzweiler yung end stop ng bus. So, charge to experience. At least, next time, alam ko na mag-commute ng bus papunta sa town. First time ko makapunta ng town, pag dito kasi si Andy, hindi rin kami masyadong namamasyal. Iba yung lugar yung mga pinupuntahan namin, like yung IKEA, mga grocery, ganun lang yung date namin. So, ngayon na nakalabas ako ng lungga, guys, papakita ko na lang sa inyo ano yung mga nabudol sa akin ngayon. So, may nakita kasi akong mga sale doon.
Ito, table runner to guys. Nabili ko lang to ng 2 euro. So, bumili ako. Tapos, ito, lalagyan ko ng mga anik-anik, mga makeup. Ayan. Ang cute niya kasi po. Tapos, bumili ako ng mga guys, ng mga pullover. Kasi, yung pullover ko dito, parang ilang peraso lang. Tapos, meron ako mga pullover na nabili online na ayaw ko siyang gamitin. Eh, sakto yung pinumpahan kong mall. Nakita ko mayroong butik na nakasale. So, bumili na ako. 5 euro lang yung ganito guys. So, dati siyang 35 euro. Tapos, sale na siya ng 5 euro. Oh, diba? Bonglicious. Kailangan ko kasi, although matatapos na yung winter dito guys, pero for me, dahil Pilipina tayo, is malamig pa rin. Ito guys, 5 euro lang din to. Cute, ang ganda. Mamaya na yung ibang mga makeup. Eto, akala ko nito 7 euro lang. Nabudol ako guys. Ano pala to? 15 euro. Ah, kasi naka 50 off lang to. Akala ko kasi 70 off. Dati siyang 30. Ayan. Puro mga pullover kasi talaga binili ko guys. Kasi nga, lamigin nga ako. Tapos ito. 5 euro din. Ayun, nasa 30 euro lang nga yung pinamili kong damit niyo guys. Bumili ako ng ng aloe vera shampoo. Kasi hindi ako hiyang nung Pantene dito. Pantene shampoo kasi yung gamit namin ni Auntie. Hindi ako hiyang sa dandruff ako. Bumili akong supply. Wala lang. Alam mo yung kakapili ko ng mga bibilin. Like, kasi dito, yung mga presyo lang, 2 euro, 3 euro, 3 euro, 5 euro. Tapos, pinakamahal na atang nabili ko is yung lipstick, like, 10 euro. Pa 10 guys. Alam nyo ba, itong gamit na to, naka 100 ako. O ano-ano yung mga binili. Mas mahal lang kasi dito yung makeup. Bumili akong hand lotion. Kasi nga, lumigin na ako. At, bumili ako ng moisturizer. So, Nivea fan kasi ako guys. Kaya, Nivea talaga yung ginagamit ko. Nail file. Pantali sa buhok. Wala kasi akong pantali sa buhok guys. Lip liner. Tapos ito. Ano ba to? Contour. Bumili ako ng contour. Yung brand niya is Maybelline. So, pan din kasi ako ng Maybelline makeup. Bumili ako ng foundation. Guys, dito, pag bumili ka ng items nila, hindi nila tinatanggal yung ganito. Yung ano man tawag nito? Basta yung pang-scan sa sa Pilipinas, kapag bumili ka ng ganito, tinatanggal nila. Kasi tumutunog nga yan sa sensor. Wala kasing sensor sila dito. Tapos yan, bumili ako ng lipstick. So, yung lipstick dito is parang nasa 850 euro each. Bumili akong tatlo. O, diba? Iniisip ko na lang yung 850 euro is 850 pesos. 850, like 8.50 pesos, ganun. Ganun na lang iniisip ko para mapabili ako. Kasi pag iniisip ko mahal, hindi ako bibili. And liner. Eyeliner. So, ayan guys. Ayan yung mga nabili ko for today's video. Ayan yung budol. Sakit talaga ng ulo ko guys. And ayan, siguro magpapahinga ako. Kakain muna ako kasi nga nalipasan ako ng gutom. Tapos magpapahinga ako. Masakit ang ulo ko. And ayun lang guys. That's it for today.